So test natin. Okay, live wire. Kabila. Live wire. So ibig sabihin yan, itong outlet ko o itong wire sa amin sa bahay is line to line kasi both What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto kong i-share yung bagong tools na nabili ko sa online shop. Bali additional collection na naman sa ating mga tools. Bali ito guys ay smart multimeter. Tapos ang kanyang model ay HT93. Bali buksan natin kung anong meron dito sa smart multimeter. Yan. Okay. Tapos meron siyang kasama na free na battery and manual. Buksan natin. So wala na. So ito lang. Then buksan natin yung kanyang lalagyan ng battery. Yan. Para masubukan natin kung gumagana. Bale, bait ako bumili nito kasi meron siyang auto. So kung mapansin na wala siyang selector dito, ibig sabihin automatic agad malaman kung AC, DC or resistor man yan. So halos lahat automatic na, kaya nagka-interest ako nito. Buksan natin. Pero kaya natin subukan kung legit o gumagana. Mas maganda na mag-imbis kayo ng ganito kung mahilig kayo mag-DIY. Para sa akin kasi mahilig ako sa mga tools, kasi mahilig ako mag-DIY, mag-build ng solar panel, piso wifi, piso net, o mag-repair kung anong man dapat natin repair. Kasi magagawa natin yung repair kung meron tayong mga tools na magagamit natin. Yan. Okay, nalagyan natin yung battery. Tumunog. Bakit kaya? On na ba? So, ito. I-turn off natin kung ma-turn off. Ayun. Tapos, on. Okay, gumagana yung on-off nito. Bali, nakalagay dito auto. Bali, subukan natin i-test kung gumagana. Bali, dito may nakalagay dito na parang rotation. Nakalagay dito phase, live, NCB. Ibig sabihin na non-contact voltage. Tapos voltage na mayroong resistor. And hindi ko na alam ang sunod dito. Bali, subukan natin. So, naka-auto siya as voltage. Nandito yung logo. Voltage, resistor, and hindi ko alam ito anong isa. Bali, subukan natin. Continuity yata ito. Unang gawin natin, test natin yung continuity. Ito yung pinaka-basics pagdating sa electric. Yung kung may nasira, kung mayroong continuity, baka may naputo lang, lalo na sa mga fuse. Tignan natin. Yan, tumutunog, gumagana. So may cover dito, tanggalin natin para mas mahaba yung kanyang pin. So hindi matanggal, paano ito ba tanggalin? Ayun, tanggal. Ayun. So wala naman sa kuan ito, pang rotate, hilahin lang. Ulitin natin yung continuity. Yan. Okay, meron siyang continuity, gumagana. Tapos subukan natin yung battery. Bali auto siya, dapat ma-detect niya na direct current ito. Hindi sa AC current, direct current. Pag sinabing direct current, mayroong polarity, positive, negative. Bali ito yung positive, ito yung negative. Lagyan natin dito. Dapat mayroong voltage output. So mayroon auto, hindi ko mahawakan. So meron siyang nawawala, hindi ko nahawakan ng maayos. Okay, mayroong 2.83 na, hindi natin mag-stable, 2.58 na voltage nitong battery. So tama siya. Tignan natin balik ta rin, dapat mag-negative. Dito yung positive, ilagay natin sa negative. Tapos yung negative na tester, ilagay natin sa positive kung mag-negative siya.
So hindi siya gumagana. Bali pag ganito is hindi siya gumagana. Unlike dun sa ibang tester na pagbaliktad, malalaman mo agad na baliktad yung pag-test mo kasi magkakaroon ng negative value. Bali kanina 2.58. Kung baliktad dito, dapat lalabas negative 2.58. Bali dito hindi siya gumagana. Pero okay lang kasi malaman natin agad na pag ganun baliktad siya. Kailangan siya sa proper. Ulitin natin. Bakit nang hirap mag-test nito? Yan. Kaya naging 3.3 volts na. Kanina 2 point something. Okay, gumagana siya. So notice natin ang ating AC outlet. Ito natin AC outlet. Dapat makuha natin yung voltage na nasa 220 o pataas. Yan. Okay, meron siyang 240 volts. 240 volts. Ibig sabihin, pag pula, ang ibig sabihin ay AC. Pag green, green ba yun? Kung green ay DC. So legit nga, naka-auto siya. Walang ilaw. Ibig sabihin, pag DC, hindi umiilaw ito. Pero pag AC, umiilaw itong ating tester. So gumagana yung kanyang AC, DC, pati yung continuity, ma-detect niya. So subukan natin yung resistor. Yung continuity, ginagamit yan madalas sa mga fuse o kaya mga putol na wire na tingin nyo, putol lang. Okay, meron tayo resistor, kung ma-detect niya. Resistor. Okay, meron 0.2 232 kilo ohms. So gumagana, matis na yung ating resistor. Yan. Okay, bali ang sunod na test natin yung non-contact voltage. Importante yun kasi matitest natin kung live wire ba yung ayusin natin na wire para madali tayo makaingat. Kasi may pagkataon guys na kahit nakababa yung breaker is mayroong live wire, ibig sabihin may nasirang wire. So importante na kahit nakababa yung breaker, kailangan pa natin i-test kung wala talagang kurente. Tayo natin yung NCB. Yan, lagyan natin dito. Okay. Yung ma-detect niya. Bali ang CB, ito yung nagbibigay ng detection nito. Kasi ito yung flashlight. Pero mamaya natin i-test yan. Okay, gumagana. Positive. Bali ito natin itong isa. Ito ginagamit para malaman natin kung saan ang live pati neutral. O line to line ba siya o line to neutral. So test natin. Okay, live wire. Kabila. Live wire. So ibig sabihin yan, itong outlet ko o itong wire sa amin sa bahay is line to line kasi both may kurente. Ibig sabihin yung 240 volts na na-test natin kanina, ibig sabihin ay tag 110 kada butas nito. Kasi kung line to neutral, dapat yung isa hindi gumagana. Tapos yung isa gumagana o live. Tayo natin ulit. Okay. Yung isa. Yan. So meron pa isa, yung paste. Ito yung paste. Yan. So okay. Ang purpose ng paste, hindi ko na-explain kaya habang yung story natin, try natin gumagana yung AC, DC, resistor, continuity, NCB, pati yung pag-test na line to line o line to neutral. Bali, subukan natin yung isa. So, bumalik sa auto. Bali, yung sunod, yung flashlight. Yung press natin kung gumagana yung flashlight. Maganda ito guys na may flashlight. Pag nag-aayos tayo ng circuit is meron tayong flashlight kahit madilim. Ang press natin yan.
Yun, lumabas, may ilaw na. Okay, so maganda siya. Long press natin. Yan. Bali, napansin ko dito, ang wala lang dito is amperes. Wala siyang pan-detect o pang-test ng amperes ito. Pero overall para sa akin, okay talaga siya. Kasi yung amperes, hindi man natin lagi yung tinitest. Ang importante talaga yung pag-check ng voltage, continuity. Pati yung NCB. So, ibig sabihin, ang nilagay talaga dito, yung mga importante. And pangalawa, ang ganito pinatilagay yung ito, test probe sa gilid. Yan. Kung mag-check tayo ng wire, is madali na lang. Example, ganito. Yan. Madali agad makita. Hindi na tayo mahirapan. Tapos, ang kanyang test probe ay built-in na. Nandito. Nakakonect na. Tapos, wala sa selector. Ngayon, ba't ako bumili? Yun na nga, dahil auto siya. Ito yung mga tester ko na nabili ko na. Yan. So, ito na pangatlo. Legit na collector talaga ako ng mga tools. Bali ito, nabili ko siya. 800 pesos, mahal pa ito that time. Digital siya, tapos meron siyang selector. Tapos, ang kaiba niya dito is auto siya. So, ito na gusto ko dito, auto siya. Unlike dito na kailangan mo sa select. Pero meron siyang amperes. Pwede mo i-test yung amperes. Kung gaano kalakas yung daloy ng kuryente. Pero yun lang, kuhan siya. Selector. Ito naman, ba't ako bumili ito dahil lang sa NCB para ma-detect ko yung wire na inaayos ko kung live wire o hindi. Selector din siya. Tapos digital. So ito parehong digital, magkaiba lang ito may clamp. Meron sa NCB, dito wala. Ito naman may NCB, halos lahat meron, ang wala lang amperes. Pero ang advantage nito, wala siyang selector, unlike sa dalawa. So kung tatanungin, kung mahilig kayo mag-DIY, ay highly recommended na bumili kayo ng ganito kasi nga napakadali sa gamitin. Pero kung gusto niyo talaga mag-test ng may amperes, bumili kayo ng ganito. Mas maganda na may dala kayong tester na pwede pagpilian. Ngayon sa akin, meron ako 3. Bali, subukan natin turn off. Yan. Okay, so hopefully guys, nagkaroon kayo idea sa nabili natin tools. Ulitin ko, highly recommended na bumili kayo ng ganito kasi nga napaka-easy gamitin. Okay, thank you for watching.